Detalye sa dahilan ng pagpanaw ni Freddie Aguilar at ang agarang paglibing sa kanya. Marami pa rin nga sa mga tagahanga ng legendary folk singer at icon ng OPM na si Freddie Aguilar ang hindi makapaniwala sa kanyang pagpanaw noong May 27, 2025. Hindi naman daw kasi nabalita ang pagdadala sa kanya sa ospital at wala ring nakakaalam na mayroon pala siyang iniindang karamdaman. Walang detalye ang inilabas noong unang mabalita ang tungkol sa pagpanaw ni Ka Freddy. Pero sa pamamagitan ng kanyang ex-wife na si Josephine Quiepo, nalaman ng publiko kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Ipinarating niya ito sa pamamagitan ng King of Talk na si Boy Abunda, na kaagad namang ibinahagi sa publiko ang mensahe. Multiple organ failure ang sinabing dahilan ni Josephine kay Boy Abunda, na sanhi ng kanyang pagpanaw. Sinasabi rin na ito ay may kinalaman sa kidney complications, pneumonia at cardiac arrest na kanyang naranasan sa pagkaka-confine sa ospital. Ang balita tungkol sa pagkawala ng OPM legend ay unang nakumpirma ng abogadong si George Briones ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP noong Martes din. Si Ka Freddy kasi ay dating nagsilbing National Executive Vice President ng nasabing political party. Ang mga fans naman ni Ka Freddy ay umaasa na kahit sandali ay makapiling nila ang kanilang idolo at makapagbigay ng kanilang huling respeto rito. Ngunit hindi ito pinahihintulutan ng relihiyon ni Ka Freddy. Taong 2013 nang magpa-convert siya sa Islam para mapakasalan ang girlfriend noon na si Jovi na 16 years old lamang. At dahil isa ng Muslim si Ka Freddy, ang kanyang libing ay ginawa alinsunod sa Muslim rights. Walang burol na nangyari at diretso nang inilibing ang kanyang mga labi sa Manila Islamic Cemetery na matatagpuan sa loob ng Manila South Cemetery sa San Andres, Manila. Ang nasabing lugar ang unang Muslim cemetery na legacy ng nagbabalik na alkalde ng lungsod na si Isko Moreno. Nangyari ang inauguration nito noong June 7, 2021. Ayon naman sa post ng Muntinlupa City Muslim Affairs Office, ang paglilibing sa mga awit ay pinangunahan ng director ng Muntinlupa City Muslim Affairs Office na si Brother Johnny Giling. Ito ay naging matagumpay sa tulong ng agarang koordinasyon ni Brother Delphin Amla Omar Gayatao Jr., National President ng Balik Islam Consultative Assembly Inc. Dagdag pa sa post, sa kanilang pagtutulungan kasama ang Manila Islamic South Cemetery Director Arshad Musa at Solemnizing Officer Imam Termizi Jawali, na isagawa ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maisaayos ang mahinahon at marangal na paglilibing sa yumaong kapatid. Nagpasalamat din sila sa alkalde ng Muntinlupa na si Rufy Biazon dahil malaking bagay ang patuloy na suporta nito sa kanilang tanggapan para sa kapakanan ng mga kapatid na Muslim. Base sa tradisyon, isang respeto ang paglilibing sa namayapang kapatid na Muslim sa loob ng 24 hours o sa mismong araw ng kanyang pagpanaw. Kinailangan din nilang sundin ang tradisyon at paglilibing sa mga labi ni Ka Freddy. Ayon din sa online research sa mga Islamic traditions, ang kamatayan at mga gawi sa paglilibing ay malalim na magkakaugnay sa mga paniniwala sa relihiyon at ginagabayan ng Quran at Sunnah o prophetic tradition. Ang libing ay isang collective obligation ng Muslim community at ito ay dapat na ginagawa sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kamatayan, mas mabuti sa loob ng 24 hours. Ipinagbabawal ang pagsusunog ng bangkay o cremation at ang katawan ay inihahanda para sa libing sa pamamagitan ng ritual na paghuhugas, pagbabalot, at isang panalangin sa libing na tinatawag na Salat al-Janaza. Mayroon ding mga pangunahing aspeto ng mga nakasanayan sa paglilibing ng Islam. Ang paglilibing ay dapat kaagad ginagawa na sumasalamin sa paniniwala sa muling pagkabuhay ng katawan sa Day of Judgment. Ang katawan ay hinuhugasan ng tubig at kung minsan ay sabon, isang ritual na ginagawa ng malalapit na kamag-anak na may parehong kasarian. Ang katawan ay binabalutan ng simpleng puting tela na sumisimbolo sa pagkakapantay-pantay sa kamatayan. Ang isang collective prayer ay binibigkas para sa namatay, humihingi ng kapatawaran at pagpapala. Ang katawan ay inililibing na walang kabaong
at ang ulo ay nakaharap sa Mecca. Naniniwala ang mga Muslim sa pisikal na muling pagkabuhay ng katawan, kaya hindi pinahihintulutan ang cremation. Ang mga libingan ay karaniwang simple at minamarkahan lamang para sa pagkakakilanlan. Ang pagluluksa ay isinasagawa sa loob ng 3 araw, maliban sa mga balo na nagluluksa sa loob ng 4 na buwan at 10 araw. Kung kinakailangan, ang autopsy ay karaniwang hindi pinapayagan, pero ang organ donation ay karaniwang tinatanggap dahil maaari itong magligtas ng mga buhay. Pinaniniwalaan din ng mga kapatid na Muslim na ang kamatayan ay nakikita bilang transition to the afterlife, kung saan ang mga gawa ng isang tao ay hahatulan. Naniniwala ang mga Muslim sa muling pagkabuhay ng katawan sa araw ng paghuhukom, at ang mga kilos ng isang tao sa buhay na ito ay titimbangin at sila ay gagantimpalaan o parurusahan ng naaayon sa kabilang buhay. Inaasahan din na ang mga expressions of grief ay mananatiling marangal. Ipinagbabawal ang malakas na pagtangis o pagluluksa sa malakas na boses, pagsigaw, paghampas sa dibdib at pisngi, pagpunit ng buhok o damit, pagbasag ng mga bagay, pagkamot sa mukha o pagsasalita at paghamon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagdadalamhati ay pinahihintulutan bilang bahagi ng ritual ng libing upang bigyang daan ang isang individual na tanggapin ang pagkawala ng isang mahal sa buhay na pumanaw, basta't iginagalang nito si Allah. Kasalukuyan namang ipinagluluksa ng misis ni Ka Freddy na si Jovi Albao ang pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Nag-post din ito ng mensahe para sa mister at sa kalungkutang kanyang nararamdaman. Aniya sa post, "I will live a good life so I can meet you in Jannah. To Allah we belong, and to Allah we shall return. This is not goodbye, just farewell for now. Mahal na mahal kita, hanggang sa muli babe. It was a good fight, because we are fighting together." Sa naunang post din ni Jovi noong mga nagdaang araw, ay sinabi niyang ipagdasal si Ka Freddy na siya ring hiningi ng mga awit sa maraming tao. Pero hindi nito sinabi kung ano ang dahilan at nakakonfine si Ka Freddy sa ospital. Sadyang ginawa nila itong pribado at pawang pamilya lamang ang nakakaalam nito. Iyon din daw ang ibinili ni Ka Freddy sa kanya. At dahil kinukonsidera na bilang isang balo si Jovi, gaya ng nakasaad sa Quran, ang mga balo ay dapat magsagawa ng mas mahabang panahon ng pagluluksa na 4 na buwan at 10 araw. Isa itong direktiba na mayroong balanse sa pagitan ng pagluluksa sa pagkamatay ng asawa at ang proteksyon ng isang balo mula sa kultura o panlipunang pagpuna kung siya ay naging interesado sa muling pag-aasawa pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. Ang probisyong ito ay gumagana rin upang protektahan ang mga karapatan sa ari-arian ng unborn child dahil ang tagal nito ay sapat na upang matiyak kung ang isang balo ay buntis o hindi. Huling nakita si Ka Freddy na nagpa-perform noong May 15, 2025 nang magkaroon ng rally na isinagawa sa Liwasang Bonifacio bilang pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinaluhan ito ng mga malalapit na kaibigan ng dating Pangulo at isa sa mga nagpunta ay si Ka Freddy. Sa isang panayam din ay narinig ang paninindigan niya na mali ang pagpapadala sa dating Pangulo sa ICC. Sinabi rin nito na dapat ay pag-iralin ng ating kultura, ang pagiging magalang at may pagtanaw ng utang na loob, lalo na sa mga dating presidente ng bansa. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa paksa natin ngayon. Anong masasabi nyo rito? Don't forget to send your comments below.